Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi mapakali si Maria Victoria o mas kilala sa tawag na Mavic. Pasilip-silip siya sa bintana ng kanilang bahay sa pag-asang maririnig na niya ang motorsiklo ng kapatid niyang si Orlando o Orlan sa kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Latag na ang dilim pero wala pa rin si Orlando sa maliit na bahay nila sa bayan ng Calaca, Batangas. Pagsapit ng alas 9 ay wala pa rin ito. Kaya kinuha na niya ang kanyang sling bag at saka siya nagsuot ng rubber shoes. Hahanapin na naman niya si Orlando sa mga tinatambayan nito. Mavic! Mavic, dali ka! Sabi ni Salve, ang kasambahay nilang matagal nang namamasukan sa kanila. Humahangos na pumasok ito sa bahay. Hysterical talaga ito kaya hindi agad niya pinansin ito. Dalagita pa lang siya nang dumating ito sa kanila. Ngayon ay 45 anyos na ito. At lasengga. Diyos ko, mahabaging langit. Mga santo at santa na may awa. Ano iyon ate? Pinansin na niya ito para matapos na ang paglilitan niya nito sa pagtawag sa mga figura sa Biblia. Sisimulan nito kay San Miguel at tatapusin kay San Pedro. Hindi ka maniniwala, pero naroroon ako sa kanto at hinihintay ko si Orlan. Pabalat bungang sabi nito. Halata naman nakikipagchismisan lang ito sa tindahan sa kanto habang sumasyot ng gin. Ano nga iyon? Tumayo na siya at saka isinuot ang baseball cap niya. Si Orlan, nasa ospital. Dinala roon ng mga kapwa niya bakla. Ha? Binundol ng kaba ang dibdib niya sa narinig. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam. Nataranta rin iyon nagkwento sa akin eh. Kaya ako napauwi nang wala sa oras. Kahit nasa kasarapan na pagkakwentuhan namin ni Namasha tungkol doon sa kapitbahay nating saang ospital siya dinala? Sa Poly Doctors, sagot nito. Dito ka muna, hintayin mo kami ni Orlan at huwag ka nang uminom ng gin, okay? Hihintayin ko na lang kayo sa kanto. Dito ka na lang, para kung may kailangan ako ay matatawagan kita. Mariing sabi niya, hindi ito kumibo. Nagmamadaling lumabas siya ng pinto. Pagsakay niya sa kanyang motorsiklo, ipinaharurot niya iyon habang nagdarasal na wala sanang masama nangyari sa kanyang kakambal. 27 anyos na sila ni Orlando at 6 na taon nang ulilang lubos. Sabay na namatay ang mga magulang nila nang lumubog ang barkong sinasakyan ng mga ito mula sa pamimili ng dry goods sa Kabisayaan. Ang pwesto nila sa palengke at ilang mga paupahang pwesto na nabili ng tatay nila. Ang rights noong bago palang itinatayo ang palengke sa kanilang lugar ang ikinabubuhay nila. Iyon na ang kinabubuhay ng tatay niya bago pa nito nakilala ang kanyang ina na isang teacher at dayo noon sa Calaca. 12 taon ang kasal ang mga ito bago nabuntis ang kanyang ina kaya laking tuwa ng mga ito nang malamang kambal pa magiging anak ng mga ito. Pero 4 na buwan pa lang ang tiyan ng nanay nila nang maaksidente ang jeep na sinasakyan nito. Tinamaan ang tiyan nito. Dinugo ito at halos 1 buwang nanatili sa ospital. Nakarecover naman ito at nakapanganak ng maluwalhati. Siya ang panganay sa kambal. Nang lumabas si Orlando at nakita ng OB-GYN na may bukol sa likod, nagsuspetsa agad ang mga doktor na kyphosis iyon. Isang sakit kung saan nangangapal at naiipon sa likod ang buto. In short, kuba. Ang kasiyahan ng kanilang mga magulang ay napalitan ng pag-aalala para sa kanyang kapatid. Ngunit maliban sa kapansanan nito sa likod, masigla at maayos ang kalagayan ni Orlando. 1 taong gulang na ito nang dalhin ito ng mga magulang nila sa isang ospital sa Maynila sa pag-asang maitama pa ang pagkakakuba nito. Ilang taong gamutan ang pinagdaanan nito bago nabawasan ang umbok sa likod nito. Pero hindi iyon tuluyang nawala. Ipagpapatuloy pa sana ang treatment at therapy nito pero ito na ang mismong sumuko sa hirap. Inenroll na lang ito sa eskwelahang pinapasukan niya sa Calaca. Pero nahuli na ito ng 2 taon sa pag-aaral. Mahigpit ang pagbabantay ng mga madre sa eskwelahan
para hindi mabuli si Orlando dahil sa pagiging kuba nito. Pero hindi na kailangan ng effort ng mga ito. Hindi naman kasi ganoon katalino si Orlando. Likas na mabait at masayahin ito. Mas marami pa ito naging kaibigang babae kaysa sa kanya. For as long as she could remember, manika ang gustong laruan ng kanyang kapatid. Siya ang pinaglalaro nito ng mga robot at toy car na binibili ng tatay nila para dito. Ito ang nanay kapag nagbabahay-bahayan sila at mas magaling pa ito sa skipping rope with matching kending kapag nakikipaglaro sila sa mga kababata nila. Sanay na kay Orlando, aka Orlan, ang mga tao sa Kalaka. Mahilig itong sumali sa mga talent search. Kinukonsinti iyon ng nanay nila habang wala magawa ang tatay nila sa kabila ng pagtutol nito. Ang nangyari, Orlan Kending ang naging bansag dito sa halip ng Orlan Cuba. Pagka-graduate nito ng high school, ay cosmetology ang kinuha nito sa vocational school. Muli, ay wala nagawa ang tatay nila dahil suportado si Orlan ng nanay nila. Nag-aaral pa ito at katatapos lang niya sa kolehiyo nang maulila sila. Naiwan sa kanya ang responsibilidad na alagaan ang may kapansanang kapatid. Slow learner daw ito, ayon sa psychological evaluation nito. Pero hindi naman daw ito kulang sa right judgment. Talagang matagal lang bago ito makaintindi o makapagdesisyon tungkol sa mga bagay-bagay. Nang mawala ang mga magulang nila, ay siya na ang nagdesisyon para dito. Kahit fraternal twins sila, ngayon nagbibihis babae at nag-aayos na muka ang talipandas na si Orlando, ay nagiging para silang identical twins, maliban na nga lang sa Cuba ito. Kapag sumasali ito sa mga beauty contests, ay Iza Calzado ang bansag dito dahil kahawig daw talaga nila ang naturang aktres. Pero kabaliktaran ni Orlando, matalino siya at madaling umintindi. Kung lalamya-lamya ito, siya ay naparsa maging matapang dahil sa madalas na pagtatanggol niya rito mula sa mga nagbubuli rito noong maliliit pa sila. Talagang opposite sila sa ugali. Mabait si Orlando dahil simple ang takbo ng isip nito. Ang gusto nito ay palaging masaya. Siya naman ay lumaking seryoso, matapang at overprotective sa kapatid. Kung palagi naghahanap ng crush at boyfriend si Orlando, artista man o ordinaryong tao, wala naman iyon sa isip niya dahil abala siya sa pag-aaruga dito. Nang mamatay ang mga magulang nila, hindi na niya nagamit ang natapos niyang kurso na civil engineering. Hindi na siya nakapag-board exam dahil siya na ang nagpatuloy sa negosyo ng pamilya nila. Ang pagiging wholesaler ng dry goods mula sa Visayas. Ang mga nakuha nilang pera mula sa insurance at ang ilang properties ay hinati niya sa kanila ni Orlando. Ayaw nito maghati sila roon. Ang sabi nito, siya na lang ang magtago at magpalago ng pera. Basta hindi raw ito hihiwalay sa kanya habang buhay. Kaya ang ginagawa niya, pagkatapos ihiwalay ang panggastos nila at ang pasweldo sa kanilang sarili, lahat ng kinikita na negosyo nila ay hinahati niya sa dalawa. Inilalagay niya ang share nito sa joint account nilang magkapatid. Nagpapatanim din siya sa ilang ektaryang lupain nila. Doon pa rin sila sa lumang bahay nila nakatira. Binibigyan pa rin niya ng kaunting allowance si Orlando kahit nakapagtrabaho na agad ito pagkatapos ito mag-aral ng cosmetology. Okay na sana ang buhay nilang magkapatid, kaya lang ay hindi niya maiwasang mag-alala rito. Habang tumatanda kasi ay mas nagdedemand ito ng independence mula sa kanya. Nakikipagbarkada na ito sa mga baklang parlorista. Lumalabas kasama mga iyon at ginagabi ng uwi. Kapag pinagsasabihan niya ito, ay nagtatampo ito sa kanya. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko, sagot nito sa kanya. Kung ganoon nga sana, okay lang no? Kaso hindi marami ng dayo rito sa Kalaka. Hindi lahat ng tao rito ay may malawak na pag-iisip tungkol sa kapansanan mo. Ilang beses ka na bang napagtripan ng mga laseng o teenager na walang magawa sa buhay? Aniya rito. Iniingatan kita ng sobra pa sa ginawa ng mga magulang natin, Orlan. Alagaan mo rin naman ang sarili mo. Kapag ganoon ang naging takbo ng usapan nila, ay iungusan lang siya nito at saka papadyak-padyak na lalayasan siya. Kaya ngayon, kahit gusto niya itong sabunutan, ay kinakabahan siya para dito. Nasa ospital ito, hindi niya alam kung nagulpi ito, nasaksak o nahalay. Pagdating niya sa ospital, ay sumugod agad siya sa ER. Napamaang si Mavi kay Tiny, ang baklang best friend ni Orlando. Na-allergy siya? Tanong niya. Oo ate,
Sumama kasi siya sa akin nang mag-service ako sa isang debut sa kabilang barangay. Mayaman yung pamilya at iginiit na gamitin kong makeup nila. Baka kasi hindi sila sanay sa mga makeup na dala ko. Hayun, sinubukan din ni Orlan at namaga siya ng ganyan. Tinignan niya ang kanyang kapatid na tulog sa isang kama sa loob ng emergency room. Parang chicharon ang mukha nito na lumobo. May oxygen pang nakakabit sa ilong nito dahil nahihirapan pa rin daw itong huminga. Sumara daw ang lalamunan nito sa allergic reaction nito. Saan kamo siya na allergy? Sa makeup, Ate Mavic. Makeup? Anong makeup? Yung ginamit nga namin doon sa inayusan namin. Gaga kasi yan eh. Sinabi ko na subukan lang muna ng kaunti sa kamay niya. Abay, pahiram ba naman niyang buong katawan niya ng liquid shimmer? Ayun, nagpantal na siya pagkatapos namin mag-ayos. Nang pauwi na kami, namagana ng tuluyan ang katawan niya. Tapos, hindi na raw siya makahinga kaya idiniretso na namin siya rito. Alam mo naman iyong makeup lang sa punerarya ang nakagamayan niyang gamitin. Bakit mo naman siya pinayagang gumamit ng mamahalin? Ante naman eh, humuso pa si Tiny. Ang dami kong inaayusan, alangan namang bantayan ko pa siya. Saka dapat, siya mismo hindi na sumusubok dahil nga iyong mga makeup lang sa funeral parlor na pinagtatrabahuhan niya ang nakasanayan ng balat niya. Napapaili na tinignan niya ang kapatid. Ano nang ginawa sa kanya? Iniscrub iyong buong katawan niya, tapos tinurukan siya ng gamot para sa allergy. Aantukin daw siya at hayan nga, nakatulog na. Gusto niyang mainis sa kanyang kapatid, pero nagpapasalamat pa rin siya at hindi ito sinakta ng ibang tao. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluag. Under observation pa siya dahil hindi nga siya makahinga. Ako nang bahala sa kanya, Tiny. Pwede bang dumaan ka na lang sa bahay at pakisabi kay Ate Salve na magdala siya ng gamit dito sa ospital? Sige ate, pagpayag nito. Nanatili pa roon si Tiny at ang isa pang baklang kasama nito hanggang sa mailipat sa sariling kwarto nito si Orlando. Nang nakaalis ng dalawang bading ay tinitigan niya ang sariling kapatid. Gusto niyang mainis dito pero tinatalo siya ng awa. Mabait naman kasi talaga ito. Iyon nga lang, medyo mapuro lang utak nito kaya kailangan talagang bantayan. Sa huli ay tuloy na ring napalis ang galit niya rito. Magdamag niya itong binantayan. 8:00 na ng umaga nang magising ito. Pagdilat nito, inosente pang inagala nito ang mga mata sa pagilid. Ate, anong nangyari? Tumirik ang mga mata niya sa kisame. Kung hindi lang siya naaawa rito, ay pinukpok na niya ito sa bumbunan. Napaupo si Mavic nang marinig niya ang sinabi ng kakambal niya habang nag-aalmusal sila. 1 linggo na mula na makalabas ito ng ospital. Anong ibig mong sabihin na gusto mong lumuwas sa Maynila? Mahinhing hinawakan nito ang tinapay na pinalamanan nito ng chocolate spread at saka mabining na hinalo ang kape nito sa tasa. Ate, matagal ko ng balak ito. Hindi ko lang masabi sa iyo dahil palagi ka nag-aalala sa akin. At anong gusto mong sabihin ko? Actually, ngumiti ito. Sabay kagat sa tinapay. Ngumuya muna ito bago malamyang nagsalita ulit. Hindi ako nagpapaalam sa iyo. Sinasabi ko lang, naluluwas ako ng Maynila at susubukan kong kapalaran ko roon. Ano ka ba? Luluwas ka na lang basta? Ni wala ka matutuluyan doon. Wala kang trabaho. Dito, may bahay tayo at maayos ang trabaho mo sa pinakamalaking punerarya dito sa Kalaka. Sister, nag-request ako ng transfer sa branch namin sa Maynila. May opening daw sa Santa Cruz at kung interesado ako, pwede raw ako roon. Next week na iyon. Wala kang tutuluyan, giit niya. Hindi naman problema iyon eh. Pansamantala, doon muna ako titira kay Kuya Dalmasio. Wika nito. Ang tinutukoy nito ay ang isang pinsan nila. Mabuti kung tanggapin ka nun. Nakakahiya sa kanya, Orlan. Baka may pamilya na iyon at ate naman, magikik ito ng buong hinhin. Miyembro ng kapatiran yun, no? Paano yun magkakapamilya? Si Kuya Dalmasio? Bakla si Kuya Dalmasio? Di makapaniwalang sabi niya. Ano pa? Naku, nilingon nito ang kusina na kinaroroonan ni Salve. Huwag mo yung ipaparinig kay Ate Salve at siguradong kakalat yan. Alam mo namang masamang magalit si Tito Narsig. Kapag nabalitaan roon na ipinagkalat mong bakla ang panganay niya, shock na gera iyon. Totoo naman na.
Nakita ko siya noong nasa Maynila kami, no? Girl siya. Panay pa nga ang pakiusap niya kay Mommy Dear na huwag sabihin kay Tito na bading girlsy siya. Napangiwi siya. Di yata't sa father side niya nang galing ang berdeng jeans nito. Basta, sa kanya ko pupunta. Ang alam ko, siya ang pinakabonggang vaklush na nakilala ko. Nagawa niyang iladlad sa buong mundo kung sino siya talaga. Sa panahon na hindi pa masyadong tanggap ang mga tulad namin, parlorista na siya. Paano ko siya hindi hahangaan? Diyos ko, napatingin siya dito. Hirap na hirap pa rin siyang tanggapin ang hitsura nito tuwing lalabas ito ng bahay. Senior mortician ito sa puneraryang pinagtatrabahuhan nito. Nahirapan ito maghanap ng trabaho dahil nga sa likod nito. Pumasok ito sa isang small-time salon na malapit sa funeral parlor. Minsang wala mag-ayos sa mga patay roon, nagpatawag ang Sunflower Funeral Homes ng beautician sa salon at si Orlando ang naipadala. Nagustuhan ng supervisor ng Sunflower ang trabaho nito. Pardon the pun, pero buhay na buhay raw ang itsura ng patay na inayusan nito. Nang alukin nito para mag-training bilang mortician ng punerarya, hindi ito tumanggi. Hindi ito matatakotin sa mga patay. Mas malaki raw ang sweldo sa punerarya kaysa sa beauty salon. Pagkatapos ng training nito, kinuha na itong empleyado ng punerarya. Iyon ang trabaho nito sa nakaraang 4 na taon. Okay na sana kapatid niya, iyon nga lang, ginusto nitong isipin na fashionista ito kaya kung ano-anong fantastic na damit ang sinusuot nito. Palaging Chinese collar ang style ng mga damit nito. May shape sa bandang baywang at bat-bat ng lace. Medyo payat kasi ito kaya feeling sexy ito. Palagi rin itong naka-makeup kahit saan magpunta at talagang napakahihin nitong kumilos. Ngayon ay white satin long sleeves ang suot nito na puno ng ruffles sa bandang dibdib at dulo. Pinatungan nito iyon ng puting vest at puti ring sapatos. Animoy Margaret ito sa isang marching band. Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi niya. Lalaki si Kuya Dalmasio at hindi mo kapanalig. Hindi rin ako papayag na umalis ka rito sa Kalaka dahil baka kung ano mangyari sa iyo. Huwag mo nang ipilit dahil hindi mo ako makukumbinse. Pero ate, malaki na ako. Dalaga na kaya ako. Wag, pinukpok niya ang mesa. Nagtalunan ang mga nakapatong doon. Huwag mong ipilit ang hindi pwede. Dito ka lang Orlando. Maging masaya ka kung ano ang meron ka. Period. Hindi ito sumagot. Tinapos nila ang pagkain sa kapwa sila tahimik. Pagkatapos ay iniwan na niya ito at nagtungo siya sa palengke. Dahil may delivery galing sa Dumaguete, naging busy siya buong maghapon. Ni hindi niya nasilip si Orlando sa punerarya. Gabi na nang umuwi siya sa kanilang bahay, inabutan niyang umiiyak si Salve. Bakit? Pagod na tanong niya habang nagtatanggal siya ng rubber shoes. Umalis kaninang umaga si Orlan, dala lahat ng mga damit at gamit niya. Luluwas daw siya sa Maynila. Ibigay ko raw ito sa iyo pagdating mo ngayong gabi. Ha? Hinablot niya ang papel. Binasa niya nakasulat doon. Umalis ako kanina. Lumuwas ako sa Maynila. I love you, Orlan. Dapat bang kabahan si Mavic, mga kafelisidad? Ang pinakamamahal niyang kapatid na si Orlando ay tumuloy sa pagluwas sa Maynila. Kaya naman, abangan!